Nandito pa rin po tayo ngayon sa Purok 2 ng Barangay Calison, dito po sa Kalumpit, Bulacan. At marami nga pong mga bahagi ng Kalumpit ang lubog pa rin sa baha kasunod ng ilang araw na pag-uulan. At makikita po ninyo itong dito sa lugar na kinaroroonan ko ay hanggang tuhod ang baha. Pero syempre, dahil po nasa 5'6" po ako, syempre pag mas maliit po yung mga dadaan dito hanggang bewang na nila, hanggang dibdib yung iba. Pero pag pumunta po kayo dun sa halimbawa sa Purok 3 o sa iba pa pong mga tahanan na talagang mas mababa yung kinaroroonan ng kanilang mga tahanan, mas mataas po yung baha para sa kanila. Ito nga pong Kalumpit ay sinailalim na sa state of calamity nitong Martes. Nasa tabi lang po nila yung Pampanga River, kaya naman kapag tumaas pa yung tubig doon, gaya pag halimbawa mag-high tide, nakakadagdag pa yon sa pagpapataas ng baha dito sa kanilang lugar. As a matter of fact, sa mga sandali pong ito, nasa 4.72 meters above sea level yung measurement ng high tide. Kaya po mataas ang tubig kahit na ambon-ambon lang po yung nararanasan natin dito. At isa po ito sa mga tahanan na talagang lubog po sa baha. Katunayan kanina ay pinasok ko nga po yan at talagang karamihan sa kanilang mga kagamitan ay talagang lubog sa baha. Kumustahin po natin ang may-ari po ng bahay na ito. Ma'am, halika kayo po. Good morning po, ma'am. Ano pong pangalan po ninyo? Aurora Manlapig. Aurora Manlapig. Magandang umaga po sa inyo. Maganda pa ba ang umaga kahit ganito po ang sitwasyon, mother? Nakakalungkot po ang sitwasyon ng buhay namin ngayon. Dahil nga rin sa dinaranas ng tubig. Kaya po sa tuwing umaga, umaano kami na sana yung high tide mawala na at ng ulan. Kasi ito po ang nagdudulot sa amin ng talaga. Ito po ba ay talagang halos araw-araw ganito na ang sitwasyon o ngayon lang pong dahil sunod-sunod yung mga pag-ulan? Sa sunod-sunod pong pag-ulan, almost 1 week na ang tubig. Oo, hindi bumababa, hindi humuhupa. Hindi po, talagang na po siya sa ganyang level. Oo. Pero kapag medyo umaraw naman, bababa rin? Bumababa po siya. Kaya lang, hindi pa totally na nakalitaw ang karsada. Ganun po. So, paano po kayo nabubuhay? Ano po ang sitwasyon ninyo? Paano kayo natutulog? Yon, halimbawa, matutulog. Sa amin nga po, sa tulugan, nakataas na ang higaan. Okay. Hindi po pwede sa balo pag dahil mababasa ka. Halos lahat ng gamit namin nakataas na siya. Talagang naka-elevate na talaga. Opo. Nakakatulog pa naman kayo ng mahimbing ng ganyan? Minsan maganda, minsan hindi. Oras na tumaas ang tubig, nag-aalala na kami kung paano kami baka abutin yung aming mga higaan. Ganun. May pagkakataon po ba na halimbawa tulog kayo tapos parang naramdaman nyo, nabasa na kayo? Opo, ganun po. Ay, ganun, dahil tumaas yung tubig? Pagkakataon na yun. So, nagising kayo dahil sa nabasa na kayo? Opo, totoo po yun. Nakakaawa naman po. Pero halimbawa, papasok po kayo sa mga, kayo po ba'y nagtatrabaho? O kayo mga anak nyo nag-aaral? Opo, o paano po sila? Paano po sila? Inaano po nila yan, nilalakad nila yung kabuuan ng tubig na yan para sila ay makapasok lang at pagkatapos maaga silang gigising. Ano na lang po ang panawagan po ninyo sa gobyerno? Sana po yung nagagawang rito sa flood control maisaayos agad para naman magkaroon kami ng pag-asa dahil yun ang pag-asa namin sa buhay, yung malutasan ng problema ng mamamayan. Alright. Maraming po salamat, Ma'am Aurora. At kaisa niyo po kami sa panawagan na yan para sa inyo pong mga residente rito sa Kalumpit, Bulacan at syempre sa lahat ng mga binabaha po. Maraming salamat po. Ingat po kayo, ha.